O, di ba? Sabi mo, pantay-pantay. Dapat ayon sa batas. Kaya, dinadaan lahat sa batas. Pinaliwanag na nitong mga abogado rito, si Atty. Topacio, si Atty. Turion, ano yung mga paglabag sa batas. Ngayon, kung talagang matino kayo dyan sa nanunungkulan, abay, pakita nyo sa taong bayan na kayo yung sumusunod sa batas because right now what we see is you do not follow the very law. So, murag yung binuwang na yun eh. No? Katarantaduhan na. Ngayon, nagagalit ka. Ba't ka nagagalit? Sino ba nang-aaway sa'yo? Hindi naman ikaw si MC na binabanggit ni Ka Eric. Oh. Kaya ako nagtataka eh. Ano bang nakain mo? Mr. President, ha? Kasi, kaya ka nga namin hiniyalal. Dahil dapat sumusunod ka, nanumpa ka pa, pasumpa-sumpa ka pa. Oh. Oh. Wala naman akong tinuloy eh. Oh. Di ba? Pagkatapos sabi niya, sumunod sa batas. Ito nga eh, turuan mo pati yung mga vlogger mo. Oo, kasi fugitive kayo ng fugitive animal. Mali-mali na naman yung definition nyo ng fugitive. Ilang beses ba paliliwanag yan? Ultimo first year College of Law, alam yan eh. Oo. Fugitive, kapag ka ikaw ay nakaakusahan, dininig ang kaso, nahatulan, nabilanggo, tumakas ka, fugitive yun. Yun ganun kasimple. Yung tao, hinahanap nyo, hindi naman nagtatago, hindi nyo lang matagpuan. Oh, kasalanan ba nung tao na hindi nyo siya makita? Pagkatapos ngayon, naglagay kayo ng anong tawag niyan? Bounty. Reward, 10 million. Tapos sasabihin mo, anak ng toko, ang Ilocano ito, tawag ito, bungkunana eh. Oh. Di ba? Nagbigay ka ng reward. Tapos sasabihin mo, lumabas ka. Igago. Palalabasin mo, nagbigay ka ng 10 milyon. Eh di pag lumabas yan, binarilo. So, kita mo. O di, kukobra pa ng 10 milyon. Ano hindi ko maintindihan, Mr. President? Alam, hindi naman ako nag-aral ng batas. Hindi rin ako nag-aral sa Oxford o kung saan. Pero simple lang ang pananaw ko bilang isang magsasaka. Ha? Simple lang. Kung hindi nyo matagpuan, 5 beses, isipin mo 5 beses na sila nag-serve ng warrant, pabalik-balik pa sila dito, parang tanga, no? Di ba? Oh, hindi nyo matagpuan. Mamaya, may report yata si attorney, kanina napanood ko sa TV, hindi ko lang maulunignigan dahil maambon. Oh, saan nakita yung nahuli? Sa bahay. Ibig sabihin, walang nagtatago. Hindi lang kayo marunong maghanap kung saan nyo hahanapin. Oh. Subukan yung kaya ako nagtataka eh, bakit sila nahihirapan? Bakit sila may pa bounty pa? Pinareport nyo na nga sa sa Crappler eh, na nagpakamatay si Pastor sa Antipolo eh. O tapos ngayon nahanap ninyo. Buang yun. No? Pinatay, nagpakamatay, hindi matagpuan, pagkatapos ngayon may bounty pa, tapos sasabihin mo, lumabas ka. Ulul. Maraming salamat, Sir Jay. Kari? Ngayon lang ako nakakita ng presidente na ang kanyang solusyon sa problema sa kriminalidad at sa pag-breakdown ng mga batas na siya mismo ang may pakana kung bakit nangyayari ito dahil hindi niya alam kung paano mamuno, ay mag-promote ng vigilantismo. Ang paglalagay ng reward kay Pastor Kibuloy at sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ ay ang pinaka-inutil na pwedeng gawin ng isang inutil na leader. Ibig sabihin, hindi niya kayang ipatupad ng tama at patas ang mga batas at proseso ng batas. Ang pagbibigay ng reward ay hindi lamang violation sa impartiality spirit of justice. Ito ay nagpo-promote ng vigilantismo. Ang vigilantismo ay umiira lamang kapag nagkakaroon ng So, ibig sabihin po, ang mga pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na nagagalit-galitan at nagtatapang-tapangan na alam naman natin na binabatukan siya. Natawa tuloy ako. Nagtapang-tapangan sa China dahil sinusulsulan ng Amerika
nagtapang-tapangan kay Pastor Kibuloy, pero tumitiklop naman sa totoong dapat kalaban ng gobyerno na dapat inahabol. Ang mga drug traffickers pinapalabas. Ang mga sinasama pa ang mga nahuhuli na may mugshots. Ang mga smugglers, kaya siya naupo sa Department of Agriculture, ay para lumawak ang smuggling, hindi pala para magkaroon ng solusyon sa smuggling. So sino nagpo-promote ng breakdown of law? Si Pastor Kibuloy? Ang Kingdom of Jesus Christ? Pangatlong punto sa kanya, malinaw po na ang pressure on the President, the way he delivers the message, na sobrang galit at very unpresidential, pertaining to Pastor Kibuloy's status in the Kingdom of Jesus Christ, ay mas may makapangyarihang mga puwersang nagpapagalaw sa kanya. Hindi lamang sa Pilipinas. Alam po natin kung gaano kabulok ang estilo ng Amerika para makialam sa mga pangloob na proseso ng batas at mga justice system ng mga bansa na kanilang dinidistort kapag gusto nilang gawin. Matagal na nilang gustong lumpuin si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ itong Amerika. Wala lang silang magawa sa kanilang mga illegal na mga gawain like extraordinary rendition at iba pa mga bagay na lumalabag sa mga makataong proseso ng paggarantiya ng batas at mga karapatan ng mga tao, at ngayon nagkaroon sila ng pagkakataon na gamitin ang Marcos Jr. government. Kawawa ang Philippine National Police, kawawa ang Armed Forces of the Philippines sapagkat ang layunin ng Marcos Jr. government ay hindi para ipatupad ang batas ng patas at ibigay ang katarungan sa mamamayang Pilipino, kundi magpagamit bilang instrumento sa mas makapangyarihang mga bansang nakikialam sa modernong panahon na kala nila ay kolonya pa rin nilang bansang ito. If there is one power that can make Marcos run wet in his pants, so to speak, no, na nanginginig at bahag ang buntot at gagawin ang mga illegal na bagay at pahayag, it's the American forces ng mga gobyerno ng Amerika na nakikialam sa kanyang administrasyon. Kaya nga pinayagan niya na hindi pwedeng i-inspect ang EDCA despite na may malinaw na mga paglabag sa konstitusyon. Ang Pilipinas ay pinagbabawal sa saligang batas ang pagpasok ng anumang mga armas nuklear at ipinagbabawal ang pag-ari-arian ng mga dayuhang tropa sa bansang ito. Pero ini-escortan pa ni Marcos ang mga ito at pinagtatakpan mismo sa loob ng ating mga base militar. Ng ating mga kampo militar, may base militar na hindi pwedeng i-inspect. So sinong lumalabag sa batas, Mr. President? Kaya mag-isip-isip ka, Mr. President. Nalalapit-lapit ka ng singilin ng taong bayan sa iyong malinaw na paglapastangan sa iyong otoridad at kapangyarihan na ipinahiram lamang sa iyo. Ipinahiram lang yan sa iyo. At pwedeng bawiin yan anytime. Nalalapit na siguro ang pagbawi na yan. Thank you very much, Eric. Yes, would you like to add, Dr. Lorraine? I want to respond to what Eric also said, yung inihahain ni Bongbong Marcos si Pastor sa Amerika. Kasi ako ay nagsilbi sa bayan under President Rodrigo Roa Duterte, a real president who really defended and protected every Filipino. At siya mismo, no, si President Duterte, medyo OA pa nga. Gusto niya pag nakarinig siya ng inaapi na OFW, gusto niya puntahan sa Middle East at siya ang susundo. Siya pa nga talaga ang susundo. Yun ang gusto niya. Hanggat pigil-pigilan namin siya. Pero itong Pangulo na ito, ano ang ginagawa niya kay Pastor Kibuloy? Inihahain niya sa Amerika. Ibinibigay niya ang isang Filipino citizen para lapain ng Amerika. Ganyang katuta si Bongbong Marcos. No, talagang it's already excessive yung pag-persecute kay pastor. Napaka-excessive. Imagine a bounty of what is it, we heard 30 now? Is it 30? No? Maybe it's your fundraiser again because kayo mga magnanakaw eh. Talagang puro kayo pera, no? So, and what is it? What you're doing to the members of the KOJC is really a violation of their human rights on so many levels. So we were the ones who should be questioning you, Mr. Marcos. What are your motives? What is it really? No? And we really are in a position to ask you that, and we want an answer. What are your motives? Why are you persecuting Pastor Kibuloy, and why are you doing this to the KOJC? Why are you a lapdog of the Americans to the point where you are going to serve whole Pastor Kibuloy, a Filipino citizen that you took an oath of office to defend and protect?
Thank you very much. Yes, Attorney Just one Cariaco. more thing Yes on po. the legality of the bounty. No? I heard kasi and I saw on TV that the PNP is still studying on whether or not they will also raise their own bounty. Imagine that the PNP, which is under the DILG, is still studying while the DILG secretary himself is already offering a bounty. Why would PNP do that? Because PNP knows that under its own memorandum circulars, they can never raise that award as against Pastor Apollo Sikibuloy. I studied Memorandum Circular 2019-063 and Memorandum Circular number 22-028. No? Hindi mag-qualify si Pastor as most wanted person. Hindi rin siya mag-qualify na top 10 most wanted person. Kaya nga, yung PNP ngayon is still studying. Because the only way they can legalize it is to issue a new memorandum just to fit the parameters that may be that may fit to the situation of Pastor Apollo Sikibuloy. But then again, that would present another legal problem because that is now designed specifically dedicated only to Pastor Apollo Sikibuloy. Class legislation na yan o ano na yan, unfair na yan masyado. No? Pwede na yan talaga invalidate. So, ang sitwasyon dito, ang PNP nag-study pa, ang DILG which is supposed to supervise the PNP is doing it right away. Naku, medyo may problema talaga dito. Yes, I want to yes, ask Doc. Attorney, the lawyers here, because you've listed a very long list of violations, the laws that have been violated. Is it possible, Kasi is it possible that the president can be like that? That level of incompetence and ignorance about the law? Is that possible? Kasi under President Duterte, he was very sharp about the law. So what we're seeing right now is a president who's so incompetent. He's so incompetent, he's so ignorant, and so indifferent, and so arrogant that he would just step on the laws and not even do his homework. And like what President Duterte said, magtrabaho ka dyan, mag-aral ka. So that's my question, is it possible? It's just terrible. Dr. Badoy, actually, if you will permit me, I have a very long history of personal investment in this situation because, well, the President knows this. He knows me personally. Noong pong natanggal si Pangulong Marcos Sr. noong 1986, hindi po kami bumitaw. Nagrally po kami. Yung mga loyalist for Marcos. Nandyan si Secretary Vic Nituda. Buhay pa yung iba. Si Ding Diaz, si Marina Rieta, si Amay Bisaya. Yan. Yung iba, napatay pa nga si Piskal Lota. Oo. Ang dami na pong kami natirgas nung dinaya sina Enrile, natirgas kami, nagtakbuhan kami na nakitata dun sa harap ng krame. We have kept the faith. Kaya yung pamilya ko po kasama dyan, we have never stopped supporting the Marcoses in the hope that after 40 years, the truth, all lies will vanish about the Marcoses, yung sinasabi nila. Alam niyo po, Ferdinand Jr. was given not even a million, 1 in a million, 1 in a billion perhaps chance to redeem the family name. Kaya lang po ang nangyayari, he should have continued all the good works of his father and avoided all of his father's mistakes. Ang nangyari po, he did not continue with his father's good works and committed the same mistakes. What are these mistakes? Nagpa-control siya during the latter part. Yung si senior, ang isa sa mga sumira sa kanya, yung si Romualdez, tatay. Oh, history has repeated itself. They should have learned from their mistakes, Kokoy. Ano pang sumira? Ito, please don't get me wrong, I love the First Lady, si First Lady Imelda Marcos. I believe her heart was in the right place. Pero, rightly or wrongly, there were allegations during the latter part of senior's term na nanghihimasok na ang First Lady.
At yung mga nakapaligid sa kanya, nakokontrol na siya. Ito yung mga allegations kay Ferdinand Sr. nung patapos na ang kanyang termino bago siya natanggal. Ferdinand Jr. should have learned from these mistakes. Ang nangyari, ayan na naman nakakahinayang. But be that as it may, I really would hope that he would redeem himself. Otherwise, yung narrative ng dilawan na si Marcos ang mga Marcos ay diktador, ang mga Marcos ay magnanakaw, would have been proven right. Masakit po yun para sa akin dahil inalaban ko po yun. Matagal ko po naming inilaban yun. Hindi lang naman ako mag-isa. Yun po ang hinanakit ko rito. Can you imagine? Ito nga ang sabi ko sa mga kaibigan ko. For more than 4 decades, 40 years, the Marcoses have exerted every effort to try to prove that what the Yellow Brigade has been saying about them are not true. Only for Ferdinand Jr. in 2 years to prove that they were right. Napakabigat po yun. I hope the President realizes that his presidency now should transcend the exigencies of the moment and leave a lasting legacy, not just for the Marcoses, but for governance, good governance in our country. He has the chance. He still has the chance. Habang may oras pa, Mr. President, habang may pagkakataon pa, habang may natitira ka pang political capital na unti-unti nang nawawala. Can you imagine? At tumulong sa'yo, yung popular, yun ang inaway mo, ang kinampian mo, yung mga isinuka ng bayan. Is that good political wisdom? At least your father would never have made such a mistake. Ang tatay mo, kung pwedeng mag-unite, kinakausap niyan si Ninoy, kinakausap niyan si Bono Odasa. I know this for a fact. At nagtrabaho ko sa mga Laurels, constant stream of communication with the Laurels, although they were in the political opposition, lagi niyang kinakausap at kinukumbinsi niya to join him. Sana ganun din po. You should act with malice towards none, with charity towards all. Salamat po. Thank you very much, Attorney Topacio. Kunin naman natin ang side ng taga-KOJC. Unahin muna natin si Ina Mortel.